Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay gagawa ng ating performance task mula sa ating aralin sa computer file system, ang paggawa ng folder at subfolder sa computer. Maaari kayong gumamit ng computer o laptop sa pagsasagawa nito. Sa pagsasagawa ng performance task na ito, narito ang mga inaasahang output. Una, nakagawa ng bagong folder. Pangalawa, nakagawa ng subfolders. Pangatlo, nakapaglagay ng mga files sa folder gaya ng image files. At ikaapat, nakuhanan ng video ang sarili habang gumagawa gamit ang camera o cellphone. Handa na ba kayo? Tara, umpisahan na natin. Magandang araw sa inyo! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng folder at subfolder gamit ang inyong computer desktop o laptop. Siyempre, ang unang-unang dapat gawin ay i-on ang inyong computer. At ang operating system na aking gagamitin ay Windows 10. Okay, so let's start. Paano nga ba tayo gagawa ng folder dito? Number 1, syempre, i-click natin ang start button sa taskbar sa ibaba. Makikita ito sa kaliwang bahagi ng inyong desktop. Pagkatapos ito ay hanapin ang documents. So, mga bata, ang documents folder, dito rin kayo maaaring mag-save ng inyong mga files, no? Para maging maayos ang files ninyo sa inyong computer. So, para magawa ito, syempre, gagawa tayo ng mga folder kung saan natin ilalagay ang mga files. So, gawa tayo ng folder, i-click lamang natin ang new folder na nasa itaas na bahagi ng inyong screen. Pagka-click po niyan, ay makakagawa ka na ng folder mo. Palitan natin yan ng pangalan at i-type po ninyo ang inyong buong pangalan. Halimbawa, Agatha B. Sabangan. Huwag kalimutan ilagay din ang inyong grade and section. Halimbawa, for Diamond. Once na matapos ka nang i-type ang buong pangalan, grade and section, ay pindutin po ang enter. So, ganyan na kadali mga bata. May sarili ka ng folder na pwede mong paglagyan o pagtaguan ng iyong mga files. Lalo na yung mga important files ninyo sa pag-aaral, no? Sa iba't ibang subjects. Ayan. So, ang susunod natin gagawin mga bata ay gagawa tayo ng subfolder. So, ang subfolder, ito po yung folder na makikita mo sa loob ng pinaka-main folder mo. So, ibig sabihin, itong folder ni Agatha, maglalagay pa tayo ng mga folders sa loob niyan. At ito yung tinatawag natin na subfolders. Para magawa iyon, syempre, bubuksan po natin itong main folder ni Agatha. So, gamit ang mouse, double-click para mabuksan. At nasa loob na tayo ng folder ni Agatha. Makikita ninyo mga bata na wala pang laman. So, paano po natin yan malalagyan ng mga folders o subfolders? Once again, pumunta ulit sa itaas na bahagi ng screen at pindutin ulit ang new folder. And then, ang ilalagay nating pangalan para dito ay performance task. And pindutin ang enter. So, makikita ninyo, nakagawa ng bagong folder para sa performance task. Ngayon, gagawa pa tayo ng isa pang folder. Pero this time, ipapakita ko sa inyo yung isa pang paraan. Paano yon? Gamit ang mouse, right-click. Pagkatapos, lalabas itong mga option na ito. Hanapin ang new. At makikita sa gilid ang folder. So, pindutin mo yan. And, makakagawa ka ulit ng panibagong folder mo. So, palitan po natin ang pangalan nito at ilagay ay Written Works.
pindutin ang enter pagkatapos. So makikita nyo mga bata, no? Nakagawa na tayo ng dalawang subfolder natin. Dalawang subfolders. At ito ay nasa loob ng pinaka main folder ni Agatha. Okay? So dito mga bata, maaari nyo i-save yung mga activities na nagawa ninyo sa EPP para madali nyo siyang mahanap, madali nyo makita ang mga files na ito kapag kailangan na ninyong ipasa. So, paano ba natin malalagyan ng files ang loob ng bawat folder na ito? Papakita ko din sa inyo para matutunan ninyo. Okay? So, tingnan mabuti. Kukunin ko po ang picture na yan sa picture folder. Okay? So, paano po yun? Buksan natin ulit ang File Explorer at makikita ninyo dito yung picture folder natin. Ayan. So, ito yung dalawang larawan na kinuha ko. Isang halimbawa para sa written works, yung activities natin sa notebook. At isang halimbawa para sa performance task o yung ginawa ninyo nung nakaraang araw. Okay? So, itong dalawa na ito ay ililipat ko sa bawat folder na ginawa natin. Unahin natin ang performance task. Paano ba natin malilipat itong imahe na ito papunta dito sa folder natin? Okay, panoorin mabuti. So, i-point lang natin itong cursor natin sa image. Pagkatapos ay pindutin right-click sa mouse at hanapin ang salitang cut. Pindutin ang cut, i-click po yan. Pagkatapos, pumasok or buksan ang performance task at sa loob nitong folder ng performance task natin isi-save or ililipat yung file na galing sa pictures. Okay, so paano natin yan ililipat? Right-click, pagkatapos paste. So makikita, galing po dito ay nalipat na sa loob ng performance task folder natin. Balik tayo sa main folder at buksan naman natin ang written works. Dahil dito natin ilalagay sa loob ang activity na ginawa ninyo sa notebook. So, papakita ko naman sa inyo mga bata yung isa pang paraan ng paglalagay ng files or paglipat ng files. Ito po yung mas madaling paraan. So, ang gagawin mo lamang, i-click mo lang yung image, pagkatapos idadrag mo siya sa loob ng folder mo. So, automatic, nalipat na siya dito. Okay, ganun lamang kadali, hindi ba? So, may laman na po ang ating written works. At nandito na din ang file natin para sa performance task. Ayan. So, ang susunod natin gagawin mga bata ay papalitan natin yung file name nito para mas madali nyo silang makita o mahanap at matandaan. Kasi kapag ganito ang file name, mahihirapan kayong tandaan yan o hanapin. So, paano ba natin papalitan ang file name? Siyempre, pipili tayo ng maayos na file name para dito. Okay? Okay, itutok ulit natin ang pointer sa image. Pagkatapos, right-click sa mouse at hanapin ang salitang rename. Dito sa rename, palitan po natin ang file name at gawin nating Q1 Beta 1. Kasi ito po yung performance task number 1 na ginawa ninyo itong quarter 1. So, kung tapos na kayong mag-type ng file name ninyo, i-press ulit ang enter para ma-save. Ayan. So, done na po tayong palitan ang file name nitong image na ito. Punta naman tayo sa written works natin. So, once again, buksan natin ang folder ng written works at palitan natin ang file name nito. Okay. Itutok lang ulit ang cursor dito sa image and then right click sa mouse at pindutin ang rename.
palitan natin ang file name at gawin natin Q1 activity 1. So, and then enter. So, ayan po mga bata, no? Napalitan na din natin ang file name nitong image natin para sa written works. So, ganyan lang kadali mga bata ang paggawa ng folder, subfolder, paglagay ng files sa loob ng mga folders na to at pagpapalit ng file name. So, halimbawa mga bata, nagkamali kayo ng paglalagay ng files ninyo o ng image ninyo doon sa folder. Paano ba yan mabubura? So, ganito lamang ang gagawin. Maaari ninyong i-point ang cursor dito sa image and then right click at hanapin ang salitang delete. Ayan, pindutin lang yan, i-click lang yan, mabubura na ang image na yan o ang file. O di naman, meron ding mas madaling paraan, i-click mo lamang yung file and then sa keyboard, hanapin mo yung delete at pindutin lamang ang delete doon, mabubura na rin yung files. So, ganun lang mga bata, no? Subukan na ninyo, no? Ito po ang inyong performance task number 2. Napakadali lang nitong gawin. So, good luck sa inyo mga bata. I hope you enjoy doing this. Okay, paalam sa inyo!